Positibo ang pamahalaan na kayang maging upper middle income country lang Pilipinas pagdating ng 2026. Ikinagalak naman ng liderato ng Kamara ang balitang ito. Ating alamin ang buong detalye mula kay Greg Gregorio. For many years, nearly 3/4 of the economy is dependent on domestic demand and the growth as well. So that's quite a lot, and that makes us quite distinct from our neighbors who are so much dependent on trade and global trade as a source of growth. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na makakamit ng bansa ang upper middle income status sa susunod na taon. But we still think that the 6% that we have at the low end of our range is still achievable. And of course, we would know that in the next 2 weeks, when we release the first quarter growth performance of the economy. We're crossing our fingers. I think that there are risks out there, but we also have been quite watchful and vigilant. Kapag lumago ang ekonomiya ng 6% ngayong taon at sa susunod na taon. Ayon sa NEDA, patuloy ang pagbaba ng inflation rate ng bansa sa unang quarter ng taon at bumaba na rin ang interest rates sa batayan ng World Bank. Ang mga bansang nasa upper middle income status ay dapat na may gross national income o GNI per capita na mahigit 4,000 hanggang halos 14,000 dolyar. Ikinatuwa naman ni House Speaker Martin Romualdez ang naging projection na ito ng NEDA. Pero iginit niyang ang hamon ngayon ay dapat masigurong ang pagbabago ng economic status ng bansa ay magdadala ng totoo at konkretong pag-unlad sa buhay ng mga Pilipino. Sa tulong ng maraming trabaho, abot kayang presyong bilihin at accessible na serbisyo. Ibinahagi ni Romualdez ang papel ng Kamara sa pagbabalangkas ng mga panukalang batas na nakahanay sa mga adhikain ng Administrasyong Marcos upang mapanatili ang isang inklusibo at maunlad na ekonomiya sa ilalim ng bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Greg Gregorio, Congress News.